aming pong taus-pusong pakikiramay. Maraming salamat. I can just assume no, na karumal-dumal itong nangyari po. No? Balita ko, yung mami po ninyo is kakauwi lang. May 30. Opo. Sige po, ikikwento po ninyo. Pagdating niya po ng May 30 po ng gabi po, tas nung kinagabihan po, pagdating niya po ng gabi po, natulog na po kami. Tas nang kinabukasan po, nagpitas po sila ng talong kasama yung tita ko po, tas yung katiksmate niya po. Tas pag uwi niya po, galing pong nagpitas po ng, nag-ano po sila ng talong. Naglinis po kami sa bahay. Kasama ko po siya maghapon po. Maghapon po kaming naglinis po sa bahay nila. Sa bahay po namin. Hindi ko pong inasahan na gagawin ni Papa ko po yun. Nang kinagabihan po yun, naginom po sila ng mga tita ko po. Ng kaunti lang po. Pero pagdating po ng kinagabihan po ng mga pag-uwi po nila ng tita ko po, nung umuwi po sila ng mga tita ko po ng mga 9 na po siguro po yun. Mga nagpalipas po lang ng ilang oras pag-uwi po ng mga tita ko po. Yun na po, nangyari na po yung karumal-dumal na ginawa po ni Papa ko po. Tatay po ninyo? Opo. Ginawa niya ito sa nanay mo? Opo. Wait lang, ano po ba yung ginawa? Nung mga ko po, pinagsasaksak po, nung narinig po namin sumigaw po si Mama, sinabi po sa tita ko po, sa nag-aalaga po sa akin, ate, sabi niya po. Tapos nung bumangon po kami, kasama ko yung kapatid ko pong isa, tapos yung pinsan ko po, yung anak po ng tita ko po. Yun po, pagbukas po ko ng kortina po, pinagsasaksak po, sinabunutan po yung ulo niya, tapos sinasaksak niya po. Sinubukan ko pong itulak po si Papa, pero tinutukan po ako ng yung itak niya po na pinagsasaksak po. Tapos yung tumakbo po kami. Tapos yun po, nung bumalik po ako, para po pero bigla na pong nawala po si Papa po. Okay. Again, napakabigat, no? Na alalahanin, sariwain tong pangyayari po na ito. Again, we are very sorry dun sa na-witness po ninyo and for what happened to your mom. No? Yung mami po ba ninyo is kasal dun sa tatay ninyo? Hindi po sila so, kasal. at that time, nagsama sila. Opo. Pero kasi apparently, meron ng iba yung mami mo. So naghiwalay na. Oo, naghiwalay. Basically yung mama at papa. Kailan pa sila naghiwalay? Matagal na po. Nasa abroad na po ni Mama nun po, naghiwalay po sila dahil po yung ugali po ni Papa po, yung mga pinapadala niya pong pera, bis na ipag-ano po sa tanim niya po, pinag-iinom po niya ng alak, pinagsusugal po, wala pong napupundar po sa mga pinaghihirapan ni Mama na pera po. So ikaw, 18 years old ka na, no? Nakikita mo naman, and can you confirm na talagang ginamit ng tatay mo yung pera na yun for his own lang? Opo. So, mga bisyo niya. Opo. So hiniwalayan na siya ng mami mo. Kaya siguro, pagdating, nabalitaan niya siguro na nakarating yung mami po ninyo. Opo, baka nung may nagsumbong po, ganun po, nakita po. Kasi po pumunta po siya sa bukid po, baka may nakakita po, sinumbong po sa kanya po, yun po. Parang napansin po natin dun sa picture, parang may kasama yung nanay mo. Sino yung kasama po dun sa napatay? Ano po niya yun, ma'am? Ka-textmate niya daw po, ma'am. Basically yung bago So yun niya. yung boyfriend po? Opo. Oo. Pero yung gabi po na yun, dun lang po sila nagkasama nung dumating po yung ate ko. Kasi tinawagan din po ako ng ate ko para po magkita kami, makapag-banding po sa Pero iba naman po yun. Pinagsasaksak na daw po siya ng bayaw ko. Nang walang kalaban-laban po. Talaga pong sobrang napakasagat sa amin. Kasi 5 years po namin hindi nakakasama yung ate ko. Tapos yung uwi lang po siya para patayin ng asawa niya yung dati niya pong asawa. Ano yan? Malamang napagplanuhan niya yan. Siguro Nagplano po na. Kasi napagplanuhan niya lang. nasa abroad na po daw yung ate ko nung iniwala niya na daw po. Sinasabi daw po ng bayaw ko na pag umuwi ng Pilipinas yung ate ko, papatayin niya rin daw po. So meron na siyang mga ganyang pagbabanta. Opo. Binabantaan na daw po siya, attorney. Good afternoon po, Major. Sir, doon po sa investigasyon, nung sa pagpaslang kay Ma'am Jeneline Tangalin. Kasi, eto, nakausap ko lang mismong anak, eyewitness. At nakita mismo ng dalawang mata niya kung sino po ang may kagagawan nitong karumal-dumal po na krimen na ito. Ano na po ang update natin, Major? Yes, sir. Bago po ang lahat, sir,
based po sa investigation namin, it was proven and established that it was motivated by jealousy arising from the relationship between ng biktima po, constituting a crime of passion po, sir, yung nangyari. Yung all the documents, sir, is nakuhanan po namin, yung mga salaysay nila, yung complaint. Hinihintay lang namin, sir, matapos po yung libing na yun po yung pakiusap ng pamilya. Saka sila magpa-file, sir, pupunta dito sa police station para maisampa namin yung kaukulang reklamo, sir, against sa suspect po. Okay. And when we say suspect, we are talking about, ito nga, yung tatay ni Jomer Moreno, yung Elmar Moreno Sr. daw po. Sa ngayon po ba, Major, mayroon na tayong lead kung asan yan, yung taong yan? Yes, sir, meron na po tayong lead. Pero alam nyo naman po, sir, na pag wala pa pong warrant of arrest, kahit makita natin sa palengke, hindi po natin pwedeng damputin. Alam nyo po yun, sir. Kailangan po nating maisampa muna yung reklamo para labasan po siya ng warrant of arrest, sir. Definitely. No? Then, natanong ko lang naman, Major, kasi syempre, kung yung taong yan, alam niyang nagawa niya yung krimen, yung tendency niyan is magtago. So, Opo, sir. might as well establish yung lead kung asan siya. Because definitely, with the strength of evidence na meron tayo, talagang may isyuhan ng warrant yan. Yes po, sir. Yes, sir. Oo. And of course, kaligtasan na rin ng lahat ng mga tao ngayon. Kasi kahit naman malaya pa yan, alam na natin na mamamatay tao yung hayop na yan. So, again, Major, no? Again, we trust your investigation. I think, malinaw naman po ito. No less than yung anak po niya ang nagtuturo na siya ang may kagagawan po ng karumal-dumal po na ito. At dapat managot po siya. Okay? Dapat panagutan po niya ito. Ilang stab wounds yung meron yung 19. 19 po yung mama talagang ko po. gusto niyang patayin. Opo, Talagang pinagtatanong. ayaw na niya pong mabuhay yung ate ko. Okay. At actually, Major, no, kasi the safety rin po ng pamilya nitong sina Sir Jomer at yung mga naiwan din po ni Ma'am Jenilyn Tangalin. Sana po, Major, no, hanggat hindi pa po na-issue yung warrant, hindi pa po nahuhuli yan, sana po let's also give security assistance dito po sa pamilya. Major, okay po ba yon? Yes, sir. Yes, sir. We'll comply po with your And another thing, Major, I'd like to ask, meron bang tumulong? Meron bang nag-assist? Umawat. Or baka naman merong, ang tawag doon, yung watchman? accomplice. Accomplice, oo. Etong yung suspect po natin. Nakita po ba natin kung merong mga tumulong sa kanya? Sir, based po doon sa mga witnesses po natin, mag-isa lang po talaga po yung suspect, sir. And nire-review rin po namin through backtracking ng mga CCTV is siya lang po talaga, sir, yung salarin dito. Sir. Okay. Doon sa pag-iimbestiga po ba natin na nakita natin yung ginamit na itak? So far, sir, allegedly, dala daw po nung suspect yung ginamit niyang patalim, sir. Mm-mm. Well, Major, we thank you, no, for your investigation at and we trust na naging malawak po, komprehensibo po yung ating ginawa. And sana nakuha na rin po natin lahat ng testimonya, written affidavits ng ating mga eyewitnesses. At sana, kailan po by the way, natin mapafile yung kaso, Major? Sir, sa 11 daw po pupunta yung family dito, sir. Pagka 10 po kasi yung libing nung Ayun po. Bukas po yung yung burial, libing. sir. Hindi pa pala nalilibing. Bukas po. Bukas pa lang po. Jenilyn. Bukas pa lang po, Okay. attorney. Sige po Major. Siguro nandun pa kasi sila, no? Siyempre, dinadalamhati nila, no? Ililibing muna yung ating biktima. Yes po. Pero sasamahan po natin, Major, sa pagsampa po ng kaso. Yes po, sir. Thank you po. Okay, no? Hindi lang pala yung mami po ninyo ang biktima dito, pati yung kasama niya at the time. So, double murder. Opo. Yung isasampa po dito. Kung makulong yung tatay mo, Jomer, hindi na yan makakalabas. Sigurado po yan. Opo. Pananagutan niyo po yung ginawa niya po. Dapat. Dapat lang po. Bukod po kay Jomer, sino pa pong ibang nakakita? Yung kapatid ko po, tas yung anak niya po na Yung anak ko pong dalaga. Ilang taon na po? 13 po, ma'am. Yung isa po, yung kapatid. 14 po yung kapatid ko po. Tsaka po yung yung Na-witness pinsan po, yung may-ari ng bahay na tinitira. Na-witness talaga nila kung yung 19 na saksak na yun. Opo. Opo. Kasi inaawat daw po nila, ma'am, ayaw tigilan. Opo, inawat ko po. Talagang diretso daw po Tinulak namin ko po sinasaksak wala yung ate po. ko. Tinutukan Lahat po po ako ng saksak po ay sa dibdib. Hindi po.
Meron po dalawa dito. Okay. Tapos dalawa po yata dito. Tapos sa paa. Tapos Dito po yung grabe po, dito po na. Oo, po, dito Sa talaga tagiliran. Yung fatal. Opo, dito na stab po. wound po nung biktima natin. No? Opo. Well, talagang demonyo to. Yung Opo. suspect natin na to. Dapat yan ikulong kagad. Opo, dapat may gulong agad. Oo. Kahit tatay mo yan, dapat panagutin natin yan. Opo. Ha? Opo, attorney. Lahat naman ng siguro mga kapatid mo talagang gustong Opo, gusto po nila kasi hindi po maganda yung ginawa niya. May mensahe ka ba sa tatay mo kung sakaling mapanood niya ito? Baka kung saan ka man ngayon, sumuko ka na. Kasi hindi maganda yung ginawa mo kay mama. Sumuko ka na, wag ka na magtago. Panugutan mo yung ginawa mo kay mama, hindi maganda yon. Grabe yung ginawa mo. Halos 5 years na hindi kami magkakasama, tas isang araw mo lang kayong pinagsama. Hindi namin naasahan na gaganyanin mo. Managot ka sa ginawa mo. Kuya, sana kung nasaan ka man, sumuko ka na. Walang awa mong pinatay yung ate ko. Hindi ka man lang nag-isip. Paano na yung mga anak mo? 5 years na lang inintay para makasama nila. Isang gabi lang na nakasama nila. Walang awa mong pinagsasaksak ang ate ko. Kung ano man sana yung nagawa ng ate ko. Kinausap mo na lang sana, nag-usap kayo, hindi yung pinatay mo siya agad nang walang kalaban-laban. Paano na ngayon yung mga anak ninyo? Sana nag-isip ka muna bago mo ginawa yun. Sana sumuko ka na, panagutan mo yung mga ginawa mo. Yung mommy mo, matagal na niyang boyfriend itong ka-textmate niya. Matagal na pong kausap sa cellphone po. Pero alam niyo yun. O, alam namin po, sinasabi niya po ni mama po. Okay, legal na sa inyo. Opo. And, okay, ang sabi parang kakakita lang din nila Opo. nung araw na yon. Ang araw na po ninyo na yun, yung gabi na lang po yun, ma'am. Pero matagal nang hiwalay ang nanay at tatay O, mo. matagal na po silang iwalay po. and to be clear, hindi sila kasal, correct? Hindi sila kasal, Oo, attorney. My goodness, no? Yun lang. Again, no, ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya po ninyo dito sa nangyari nga kay Ma'am Jeneline Tangalin. Kasama po ninyo kami sa paghanap, no, ng hustisya at tutugisin ng batas itong taong ito. Opo, maraming salamat. Sige po, tutulong po si Senator. Pag-uusapan na lang po ninyo nila Ate Odette po no, sa Maraming kabilang salamat. studio. Opo. And sa tulong po ni Senator and Kong Jocelyn Tulfo po. Salamat No, po. ayusin po Salamat po, natin yan, settle po natin. And of course, bibisita rin po kami sa doon po sa Villasis sa Pangasinan. Salamat po and muli po ang aming pong pakikirami sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyo.